Billy, Brother Don, Ma'am, brothers and sisters in the Lord, good evening to all of you. Good evening. Kamusta na po kayo? Okay, pwede rin, no? Ang sabi ng psychologist, mas maganda pag isasagot nyo, heto, yumayaman. So, subukan nyo po, Kamusta na kayo? Nahihiya kayo, Okay. So, itong topic natin, may kinalaman sa pagyaman ng ating propesyon, ating trabaho, ating karir. Ano sa palagay nyo? Importante ba na progresibo ang ating karir? Kasi pag hindi, magiging burnout ka, di ba? Burnout. Yung iba, nagiging deadwood na nga eh. Now, kung umattend kayo this morning, nabanggit ko kasi, ang plano ng Lord na nireveal niya sa life ko, yung first 20 years ng buhay natin, education stage. Education. Yung next 20 years, employment. Yung next 20 years, entrepreneurship. At yung last 20 years, endowment stage. So parang hagdanan siya pataas, no? Education, employment, entrepreneurship, and then endowment stage. So, magbabacktrack ako ng konti kasi si Brother Don nasa entrepreneurship na eh. Di ba? At ako sa aking palagay, mas maganda talaga entrepreneurship. Ang pamamasukan, pagdadagdag lang. Ang negosyo, pagpaparami yan. No? So, mas mataas na level talaga siya. Pero magbabacktrack ako, punta ako sa employment level, bagay na bagay itong paksa nating professional excellence. Pero since ang theme natin ay kawikaan, meron akong mga ilang kasabihan sa inyo. Ito, una, ang kawikaan ay butil ng karunungan, libreng payo sa ating lalakaran. Kaya importante na ang mga Kristiyano at mga kabataan, kailangan tayo po ay nagsasaulo ng mga kawikaan. Sapagat libreng payo. Libreng payo sa ating lalakaran para wasto, para tumpak ang mga desisyon natin sa buhay. Pag mali-mali ang mga desisyon natin, ang daming lost opportunity. Ang daming pagkakamaling nagagawa, no? Kaya maganda talaga ang nagmememorya ng mga salawikiin o kawikaan. Pangalawang kasabihan, ang pagsasaulo ng salawikiin ay gaya ng yamang dapat impukin. Di ba ang pera, kailangan nagsisave tayo? Hindi maganda yung ginagastos mo lahat. Di ba? Kailangan nagsisave ka. Gayun din naman, nakakalungkot, marami sa atin nagtatapos ng pag-aaral, kolehiyo. After college, tanungin mo, ano nga pa rin natutunan mo yung sa subject mo na gano'n? Ay, wala. Wala na ako naalala, pare. Kalimutan ko na yun, pare. Eh, yung subject na ganito, ano yung naalala mo natutunan mo? Yung subject, ay, wala na, pare. Nakalimutan ko na din yun. Eh, sayang! 4 years tayo nag-aaral sa kolehiyo. Pag tinanong ka, anong natutunan mo? Ay, nakalimutan ko na. Anong klase yun? Hindi po ba? Kaya dapat meron kang naiipon. Yung tao na walang natatandaan, walang nasasaulo, para siyang sumisweldo na ginagkasos ang lahat. Pare, di ba kasi sweldo lang natin last week? Oo, pare. Kamusta? May pera ka pa? Ay, naubos na, pare. Naggastos ko ng lahat eh. Wala na natira? Wala na. See? Ano mangyayari sa buhay natin kung sumisweldo nga tayo pero ginagastos naman lahat? Dapat nagsisave tayo. Di mo ba? Ganyan din naman sa kawikaan. Yung ating mga natutunan, kailangan meron kang nare-retain doon na principle, merong ideya, may konseptong bumuon doon na hindi mo na nakakalimutan. Para meron kang ipon. Now, entrepreneur. Sino bang entrepreneur? Si Brother Don, kitang-kita ko habang nakikita ko, ito ang totoong entrepreneur. Ayon kasi sa aral, ang entrepreneur, meron tatlong role sa buhay ang mga yan eh. Ang kaiba ng entrepreneur sa hindi entrepreneur, no?
Ang entrepreneur, number one, they see opportunities. Ang maraming tao parang bulag eh. Dinadaanan sila ng opportunity, hindi nakikita ang opportunity. Basta nagrereklamo lang, bakit ang hirap-hirap ng buhay? Bakit walang asenso sa buhay? Paano ba ako kikita? Paano ba ako yayaman? Yon, ganun lang sila. Pero ang mga entrepreneur, nakakita ng opportunity. Halimbawa, ang daming basura. Yung mga non-entrepreneur, magrereklamo, buwisit! Ang daming basura! Pero yung entrepreneur, pag nakita, uy, basura, may pera sa basura. Halimbawa, nagkaklag ang mga ilog dahil maraming water lily. Ang mga non-entrepreneur, magrereklamo yan, buwisit! Ang dami-dami mga water lily! Pero yung entrepreneur, pag nakita yung water lily, uy, pwedeng gawing mga fiber to, pwedeng gawing chinelas ito ah. So yun po ang kaibahan. So yun ang unang ginagawa ng entrepreneur. Sila ang nakakita ng opportunity. Pangalawa, they take risks. Yung mga non-entrepreneur, medyo mahina ang loob. Takot sila. If ever man may nakita opportunity, sabi ng isang, wow, grabe, ang daming tao dito. Alam mo, pag may magtatayo ng dito, ng tindahan ng palamig, yayaman yun. Halimbawa, nakita niya ha, pero hindi niya actionan yun. Grabe talaga, no? Sana may taong gumawa na, yayaman sigurado yun. Nakita niya yung opportunity, pero hindi naman siya nag-action. See, yun ang pangalawang papel sa buhay ng mga entrepreneur. Number one, they see opportunity. Number two, they take risk. And number three, ito yung ultimate indicator. They actually set up an enterprise. Meron talagang itinayo. May itinayo talaga. At dahil sa nagtayo sila noon, ng enterprise na yun, they create wealth, they create employment. So yun po tatlo ha. See opportunity, take risk, and then set up an enterprise. We pray that more Christians will become entrepreneur. Bakit? Kasi ang mga entrepreneur, grabe ang servisyo nyo sa lipunan. Kayo ang job creator, kayo ang creator of wealth. No? Ang mga employee, wala namang masama, honest labor naman yan, pero mga taga-sahod lang yan, taga-tanggap na ng sweldo yan, no? Pero hindi sila ang nagkikreate. Sila yung tumatanggap ng sweldo. Now, punta lang tayo sa main topic. Professional excellence. Tinawag kong kahusayan sa trabaho. Pagka-graduate ko ng psikolohiya sa Universidad ng Pilipinas, ang unang trabaho ko, training assistant. Training assistant. Alam niyo ba kung anong training assistant? Parang glorified janitor lang yun. No? Ako yung taga-ayos ng mga silya, mga mesa, taga-handa ng mga name tag, magre-reproduce ako ng mga handout sa ground floor namin, bibit-biting ko yun sa third floor, taga-bigay ng handout. Yun, ganun ang trabaho ng training assistant. Ako naman, naniniwala sa extra mile. Kaya kapag meron kaming international program noon, sabi nung boss ko, "Oy, meron tayong international program, mga foreigner, mga participant dito, funded by the United Nations to. Sino pwede mag-MC? Hello? Sino pwede mag-MC? Any volunteer?" Yung mga kasama kong employee, ba't ako mag-MC? Wala namang bayad yan. Ganun sila. Sabi ko, uy, opportunity. Ako mag-MC. Ako yung nag-MC. Kaya na-develop yung speaking skills ko eh. Volunteer mag-MC noon. Tapos, sabi ng boss ko, kailangan natin ituro sila sa Metro Manila eh. Kasi they come from different countries. Gusto nilang, interesado sila makita ang Metro Manila. Sino pwede mag-tourist guide? Hello? Anyway, libre dinner. Sino pwede mag-volunteer, mag-tour sa ating mga foreign participants? Anyone? Wala na naman nagtataas ng kamay. Sabi ko, sayang din yun ah. Matutur ko ang Pilipinas, yung culture ng Pilipinas, mapapanood ko for free, may dinner naman sa hotel. I volunteer! So ako'y nagpo-volunteer. So dahil sa kapo-volunteer ko, tinawag akong pambato ng training. Kapag meron kaming tinatawag na sensitive program kasi foreign funded, tatawagan yung boss ko, "Uy, Nida, foreign project to ha? Canadian government ang nagpapaano. Bigyan mo ko ng magaling na training assistant." Ganun ba? O sige, ipapadala ko si Rex. Ganon. Pero despite the fact na marami akong extra mile, alam nyo, hindi pa rin nila ako binigyan ng break.
Akala nila, dahil volunteer na ng volunteer, akala nila masaya ako dun sa trabaho ko. Di ba? Ang hindi nila alam, during break time, pupunta ako dun sa rooftop at magpe-pray ako doon. Sasabihin ko, Lord, bakit ito lang ang trabahong binigay mo sa akin? Lord, hindi ka ba nanghihinayang sa akin? Psychology graduate ako ng UP, tapos ito lang ang trabaho ko. Lord, please give me a more challenging job. Then, 15 minutes na, baba na naman ako, trabaho na naman. Kaya hindi nila alam na naghihinagpis pala ako. Kasi hindi ko pinapakita. Basta I just did my job. And then something happened. Yung training assistant, nagre-report ka sa project manager eh. So yung project manager ko, nagmamadaling umuwi. Eh yung aming programa kasi evening yun eh. 6 o'clock up to 9 ang gabi. Sabi ng project manager, uy Rex, uwi na ako ha. Kailangan ng pamilya ko. Ikaw na lang bahala sa training natin mamayang gabi ha. Ganon? Eh, paano yung sa speaker natin, di ba? Ikaw nag-introduce sa speaker? Ay, kaya mo na yan Rex, ikaw na lang bahala dyan. Uwi na ako. Umuwi na siya. Sabi ko, uy, naiwan ako. Teka, pagkakataon ko na ito. Teka, so nag-research ako, minamadali ko, gumawa ako ng introduction speech. Kasi gusto ko talaga maging speaker eh. Hindi ba nila ako ginagawang speaker? Kasi janitorial work ang binibigay sa akin. Sa totoo lang, alam naman nila gifted speaker ako eh. Pero still, hindi na ako binibigyan ng break. Siguro, I was still very young then, I don't know. Basta, handa ako ng introduction speech. Pagdating ni Dr. Gatchalian, in-entertain ko siya. Sir, nag-dinner na ba kaya? Let me treat you for dinner. Dinner ko siya, habang ni-dinner siya, kinakausap ko siya na ganyan. And then, nung magsisix na, Sir, it's almost time. Can I introduce you already? Oh, we start on time, Rex? Yes, sir. Parang professional. Okay, well done, well done. So, alam nyo, dahil sa panggigigil ko maging speaker, in-introduce ko siya bombastically! Parang alam ako yung speaker eh. Alam mo, napa-standing ovation yung audience. Tuwang-tuwa si Dr. Gershon, sabi niya sa akin, wow, Rex! This is the most enthusiastic introduction I've ever had. Thank you very much. After doon, wala pa rin nangyari. Akala ko. Pero mga 3 or 4 months later, nag-ring yung telepono. Sabi, Rex, mayroong naghahanap sa dito si Dr. Gatchalian daw. Kinausap ko, oh sir, bakit po kayo natawag? Ay, Rex, ikaw pala yan. Rex, alam mo, ako yung newly promoted Dean of the UP School of Labor and Industrial Relations. You know, I have plans for the institute, for the unit. I'm looking for a young, dynamic instructor. And you know, Rex, I kept thinking of you. Kinuha niya ako, kaya ako naging faculty ng UP. So from training assistant na parang janitorial work, suddenly naging faculty ako ng UP. Tapos nung naroon ako, di training kasi pinagaling ko, UPIS, magaling sa training yun eh. Napansin ko ang sa UP, magagaling, mga PhD yung mga professor, pero look, very boring, lecture lang ng lecture. Hindi nga naghahanda eh. Papasok sa klase yan, walang kahanda-handa yan, ganon. Kaya napaka-boring. So nung maging faculty ako, backtrack muna. Nung nag-aaral pa ako ng psychology, board na board ako sa mga subjects namin. Sabi ko, ano ba naman to? Mga PhD ito, tapos ganito magturo. Sabi ko, Lord, kapag if ever gagawin mo akong teacher ng UP, I will do this definitely! Hindi ako maging boring like this teacher, sabi ko. Kaya nung naging faculty na ako, binago ko yung style. Hindi ako pa-lecture lang. Marami akong SLE, Structural Learning Experience, mag-group dynamics. Talagang enjoy na enjoy yung mga estudyante ko. Hindi naman sa pagyayabang, pwede nyo naman i-check sa UP. Noong 1987, 88, 89, yung 3 years na yun na active ako nagtuturo, ako yung one of the highest evaluated faculty of UP. You can check it out, no? Tapos siya, pinala lang ako sa Netherlands for my master's degree. Pagbalik ko ng Pilipinas, yung mabait na dean na kumuha sa akin, after his first term, dapat siya, gusto namin siya mag-second term, pero tinurn down ng UP president, tinanggal siya. May nilagay na left-leaning, na may communist-leaning. Hindi ko akalain, ang dami ko palang kalaban. I don't know why, wala naman akong kasalanan sa kanila. Basta nung natanggal si Dean, pinalit itong communist-leaning Dean na ito, suddenly marami palang nagsiselo sa akin.
I don't know why. Wala akong kasalanan sa kanila. I've been kind to them. It's hard to explain eh. Anyway, sabi nila, Rex, di ka pa ba magre-resign? Bagay ka sa Makati. You know, management ka naman eh. Kasi remember, ang school namin, School of Labor and Industrial Relations. Hindi ka bagay dito sa UP na, mag-resign ka na. Ginaganon ako. Ba't ako magre-resign? I'm one of the highest evaluated faculty. Anyway, so it became terrible kasi they made life miserable to me, for me. Gusto ko nga sanang i-demanda sila eh. Pero sabi ng wife ko, very Christian yung wife ko eh. Tsaka yung Christian friend ko, Rex, wag, vengeance belongs to the Lord. Sabi ko, gusto nyo, sampalin lang ako ng sampalin? Eh, ganun tayo mga Christian eh. So, hindi ko na sila dinemanda. Ang nakakapagtaka, the Monday evening yon, mga 10 p.m., may dumating na messenger sa bahay. Tapos sabi, Mr. Resurrection, mabuti nahanap ko yung bahay nyo. Bakit? Ano po, meron mo kayong interview sa Zwelig Pharma bukas. Zwelig Pharma? Ano yun? Ewan ko po, basta pinadala lang ako rito, sabihin ko rin sa inyo, meron kayong interview bukas sa Zwelig Pharma. Okay. So pumunta ako sa Zwelig Pharma not knowing what to expect. Pagdating ko sa Zwelig, yung naging boss ko daw sabi, ikaw pala si Mr. Resurrection. Do you have any idea why we invited you for this interview? Wala, hindi nga po eh. Bakit po ba? Well, kasi meron kami newly created position, yung Corporate Training and Development Manager. And you know, we asked around in the industry for recommendation, and you've been recommended many times. Really? Sino po? Iba yata, mga dati mong estudyante, ngayon mga HR manager na, gano'n. Wow! And so we'd like to offer this job to you kung interesado ka. And they offered the job to me 5 times my salary. It came at the right time. Kaya hindi ko ma-explain talaga eh. Parang miracle eh. So nung nasa Zwelig ako, active ako sa Toastmasters Club. Naging Dale Carnegie instructor ako. So, hindi pa ako ready maging presidente ng Toastmasters Club kasi 1 year pa lang ako eh. Nung matatapos na yung year, sabi, Rex, ang galing mo, gifted ka speaker. Ikaw na lang yung next president itong MBA Toastmasters Club. Hindi pa ako ready, iba na lang. Hindi, sige na, ikaw na lang, Rex. So, talagang pinilit na lang ako gano'n. Well, basta supportahan niyo ako. Oo, sige, we'll support you. Suddenly, naging president ako ng MBA Toastmasters Club. Ang hindi ko kalain, next year pala, wala na kaming lugar. Kasi pala pinapaalis na kami doon. Alam niyo ba yung Makati Skyline? Dati sikat na restaurant yun eh, Makati Skyline. Doon yung MBA Toastmasters Club. Yung pala, i-renovate yung building. So yung Makati Skyline aalis na. So bawalan na kami ng venue. So sabi, nung the next year, January, ako na yung president, sinabihan na kami, sorry po, you have to vacate na kasi po i-remodel tong restaurant. So problema ko ngayon yun. So pumunta ngayon ako sa boss ko. Sabi ko, Ma'am, gusto niyo ba magkaroon tayo ng, well, at no expense to the company, magtatayo tayo dito ng Toastmasters Club. I-train natin sa communication skills lahat ng mga manager natin dito at no expense to the company. Sabi ng boss ko, really? No expense to the company? Yeah. Sino magsaset up? Ako po. Sabagat ako ang newly elected president of Toastmasters Club. Really? Sige. Itanong ko sa ExCom. Kinausap sa ExCom. Pagdating sa akin, Rex! Approve! Magkaroon tayo ng Toastmasters Club. Nagkaroon kami ng Toastmasters Club. Trainayin ko yung mga manager. Lahat ng employee na gustong matuto ng communication, speech, delivery, trainayin namin yon. Hindi ko kalain, tuwang-tuwa pala ang company. Marami pa akong ginawa mga extra mile. Wala akong time. Basta, isa yun, no? Isa ginawa ko. Ako rin yung nag-lead ng Labor Management Council. Ako yung targeted selection interviewer namin doon. Ako yung naging editor-in-chief ng Pharma News, etc. Basta marami akong ginawa na beyond my normal job description, no? Extra mile ko lang siya. Anyway, nung magre-resign ako, sabi ko sa boss ko, Ma'am, I feel that I have to move on. Ha? Bakit? Magre-resign ka na, Rex? Opo eh. What?
Ay, teka muna, meron kaming pinaplano sa'yo, wag muna, ganyan. Tapos, meron silang promotion ibibigay, pero iba na talaga eh. Parang gusto ko na maging entrepreneur. Parang nagsawa na ako sa employment. They were offering a good job with a bigger salary, better perks, pero iba na talaga ang kalooban ko. Parang feeling ko, ayoko na ng employment. Gusto ko maging entrepreneur na. Kasi nag-usap sa akin yung verse sa Bible, yung na-traffic ako noon, sa traffic, grabe ang traffic noon, 3 hours ang travel ko noon from bahay to Zwillig eh. So binuksan ko yung Bible, sabi ni Caleb sa Numbers 13:30, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it! Sabi ni Caleb. Ang lakas ng tama sa akin noon. Sabi, wow! Lord, what are you saying? Do you want me to be an entrepreneur? So punta ako sa pagdating ko ng office, tawag kagad sa wife ko, Angie, sa quiet time ko nangusap ang Panginoon. Really? Ano sabi ng Panginoon? Mag-resign na raw ako. Ha! Buntis yung misis ko noon. Yung aming fourth child. Baka pang 8 months na siya eh. 8 month pregnant na eh. Yung gano'n siya. Ha! Anong kakainin natin, Rex? Yun ang sabi ng wife ko. Anong kakainin natin, Rex? Sabi ko, alam mo, wag tayong matakot. Kasi doon sa quiet time ko, yung mga Israelites, takot na takot din. Sabi na, mamamatay tayo. May mga giants doon. Kaya sabi ko, huwag kang matakot. Huwag kang tumunod sa mga Israelites na yun. Medyo minanipulate ko. Sabi ng wife ko, well, kung ganyan ang leading ng Lord sa'yo, sige, I'll support you. So yun. So I made up my mind to resign. Kaya nung nagsabi na ako sa boss ko, at sabi niya, huwag ka muna mag-resign, right? Sabi ko, sige po, pero hindi na talaga eh. Sabi ko, Lord, please tell me, kailan talaga ako magre-resign? Kailan talaga ako magiging businessman? Alam niyo ang ginamit ng Lord? Yung movie ng Lion King. Alam niyo yung Lion King, yung cartoons? Di ba, lion siya na exile, di ba? Then mukha siyang kawawa, gano'n, di ba? And then suddenly, nung ma-discover ng monkey, yung monkey din parang prophet eh. Nung naamoy niya, Simba is alive! Simba is alive! Sabi niya, di ba? Tapos sa movie, sabi nung monkey, it is time! Gumanon. Habang nanonood ako ng yun, umiiyak ako. Sabi, wow, it is time na round! It is time! Ganon. Kaya gumawa, sabi ko, Angie, nangusap yung cartoon sa akin. Well, actually, before that, nangusap na ang Bible. Di ba yung sa Caleb? Nangusap din Caleb. Alam ko talaga magbi-businessman ako. Pero yung when, yun ang problema eh, yung when. Is it tomorrow? Is it next week? Is it next month? Hindi ko alam yung when. Pero alam ko, nangusap ng Lord, magiging entrepreneur ako. Anyway, yung it is time na yun na ngayon. So sabi ko sa wife ko, Angie, tulungan mo ako, gawa tayong irrevocable letter of resignation. Ibibigay ko bukas sa Zwillig. So gumawa ng letter yung wife ko. Pagdating ko sa office, kato ko, Ma'am, can I speak with you? Eh nakita nung boss ko may hawak papel. Sabi niya, oh Rex, hindi ka na ba mapipigilan? I'm sorry, hindi na po eh. Sabi niya, di-discuss muna namin sa ex-com to kung kailan ka pwede. Tapos sabi niya, ay Rex, problema. Di ba dapat 6 years natin babayaran yung kotse, yung binigay namin kotse? Eh 2 years ka pa nang nagbabayad. Oh, so kung magre-resign ka, sige, babawiin namin yung kotse. Ganun po ba? Well, kung yun po ang policy, okay lang po, I will submit to it. O sige, pag-usapan namin. Tapos, nung nag-usap sila, sabi ng boss ko, Rex! May yun May. Sabi niya, approve na, pero sa August 1 ka pa pwede mag-resign. At sabi ng ex-com, dahil sa maraming pang extra mile dito sa company, ibibigay na lang sa iyo yung kotse. Yun. Kasi introduction pala ako, no? Medyo inib ako kasi sabi ni Nat, dapat may testimony ako eh. No? Pero lahat ng sinabi ko sa inyo, totoo. Ano yung mga principle na mapupulot natin dito? Ang principle dito ay, we should walk the extra mile so that we will multiply opportunities. Tayo mga Kristiyano,
Hindi maganda yung pipitsugin. Hindi pwede sa Kristiyano yung mediocre performance. Hindi yan glorifying to God. Hindi ka mabuting witness for Christ kung isa kang empleyadong pipitsugin. Kapag ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, ikaw po ay mamamayan ng langit na lumalakad sa lupa. Tagalangit ka. Kaya kung magtatrabaho ka sa isang opisina, kailangan excellence! Excellence ang rule mo sa buhay mo. Dapat nag-aaboy ka sapagkat dala-dala mo ang banal na espiritu sa puso mo. Yung katawan mo, templo ng banal na espiritu yan. We are supposed to be the salt of the earth. We are supposed to be the light of the world. Anong klaseng light of the world ka sa opisina? Pipitsugin ka! Ang sama-sama ng work attitude mo! Rebelde ka, hindi ka sumusunod sa policy ng company. Hindi mo ino-honor yung boss mo. Paano ka magiging testimony ng Panginoon yan? Paano ka mag-evangelize? Paano ka mag-witness doon? Paano mo sasabihin na, tanggapin niyo ang Panginoon. Ang Panginoon po nagbabago ng buhay. Nagbabago ng buhay. Tingnan mo nga yung trabaho mo. Walang kwenta. Hindi pwede ang pipitsugin. You are dishonoring our Lord kapag ikaw ay mediocre employee. Does that make sense, mga kapatid? If, alam nyo, dapat sana, lahat ng mga kumpanya sa mundo, pag naghahanap ng empleyado, dapat sasabihin, dapat Kristiyano ha, HR manager, dapat Kristiyano i-hire mo, ha? Sabagat sila, they practice excellence. Dapat ganun ang sasabihin, dapat talagang preferred employee. Ang hinahanap ng empleyado, dapat mga Kristiyano, sabagat napakataas ng work ethics natin. Dapat superior ang ating work ethics. This morning nga, in-emphasize ko sa ating mga Kristiyano, bawal ang tamad. Kung meron mang kahiyahiya sa ating mga Kristiyano, yung katabaran, kahiyahiya yan. Hindi yan inaalaw ng Bible. Kaya sabi sa Bible, pumunta ka sa langgam, panoorin mo ang langgam para maging masipag ka. Ikaw na tamad. Bawal sa atin ang tamad. Isa pang storya. Minsan nagsalita ako sa Pampanga on excellence. They invited me to speak on this topic. Meron isang negosyante, ang pangalan si Boyet. Hindi maganda ang takbo ng business niya. Taga-Pangasinan siya. Matumal, no? Kaya sabi niya, attend na muna ako nitong conference sa Pampanga, naimbitahan ako. So isa siya doon sa participant. I think there were about 1,000 participants. Isa siya doon. Basta sinabi ko lang, doon sa seminar na yon, alam nyo, ibig sabihin ng excellence, ano man ang inaasahan sa'yo ng boss mo o kaya kliyente mo, abutin mo yun and then lalampasan mo pa ng konti. Hindi maganda yung ugali na ito yung kontrata, itong usapan nyo, ang gagawin mo, isi-short change mo. Meron kang below expectation. Hindi excellence yun, mediocrity yun. Ang excellence, hindi lamang sa naabot mo, hindi lamang sa na-meet mo yung expectation, yung usapan, meron ka pang dagdag service na walang bayad, meron ka pang bonus service. Yung bonus service na yun na hindi inaasahan na i-deliver mo, yun yung may impact doon sa customer. Wow! Lampas ba sa inaasahan? Lampas ba sa binayad ko? So tuwan-tuwa sila, magiging totally delighted customer sila. So yun yung message ko doon sa Pampanga. Nung nakarinig Boy, sabi, ganda yun i-apply ko kaya yun. Tama-tama, meron isa na lang yung kliyente niya, pinagawa siya ng base ng tatayuan ng cell site. Hindi nga yung cell site mismo yun lang base, ganun nakaliit yung project. So tinapos sila, tapos sabi niya doon sa partner niya, pare, hindi pa pulido yung gawa natin, dapat straight na line talaga. At saka dapat well polished. Sabi nung partner, pare, lugi tayo yan, litong budget binigay sa atin sorry na lang sila. Ginawa naman natin yung yung requirement hindi, kasi pare, natutunan ko sa seminar, dapat daw meron tayong bonus service. Lugi tayo pare! Sabi ni Boy, di ba I will get it from my share. Sige, ikaw bahala. So gumastos ng sariling pera si Boyet para tapusin talaga, pulidong-pulido yung trabaho. Alam nyo, pagdating ng kliyente, sabi, wow, this is the first time kami nakakita ng service provider na bukod sa hindi nang dadaya,
lumalampas pa sa expectation, gumastos pa ng sarili ng pera para lang matuwa yung kliyente. Nagsaseminar sa Makati, nag-ring ang phone ko, sinagot ko nung break time, si Boyet, nasa Tacloban, nasabi sa akin, Rex, inimbitahan ng kliyente magtayo ng cell site all over the Philippines. Nag-pick up yung business niya. Tapos 2 years ago, inimbitahan yung buong pamilya ko, si Boyet, inimbitahan ako, dinala ako sa Bulinaw. Habang nagsiswimming yung mga anak ko doon, dinala ako ni Boy doon sa kanyang, hindi ko maalala kung ano yung munisipyo na yun eh. Tapos kasama si Mayor, basta ang daming mga tao. Sabi ni Boy, Rex, yung tinuro mo sa Pampanga about excellence, ituro mo sa mga kababayan ko. Ganun na nangyari kay Boyet. So nag-pick up ang business niya. So anong message dito? The difference between the ordinary and the extraordinary is that little extra. Maliit na extra lang yun, hindi masyadong nakakapagod sa iyo yun. Hindi masyadong matinding effort sa iyo, ibigay mo yung extra na yon. Pero grabe ang impact noon sa boss mo. Magiging unforgettable ka. Halimbawa, nagkaroon ng possible promotion. Nagkaroon ng opening for promotion. Sino sa palagay mo i-recommenda ng boss mo for the promotion? Isa doon sa mga marami na mga pipitsugin? Ha? Isa doon sa mga marami empleyado na mga ordinaryo lang? Hindi naalala yon, hindi natatandaan ng mga boss yon. Ang natatandaan ng boss, yung lumalampas sa ordinaryo. Kaya ang kasabihan, ulitin natin, the difference between the ordinary and the extraordinary is that little extra. Konti lang naman yon, hindi naman nakakapagod yon. Pero grabe po ang pwedeng gawin niya sa karir nyo. So I challenge you, gawin yung lifestyle ang excellence. I'm sure bawat isa sa atin merong karanasan, ano? I-pass ko na to. Now, kapag ikaw ay pipitsugin, ang ibig sabihin ng pipitsugin, ito yung ina-expect sa'yo, ang ugali mo, less than that. Alam nyo, meron kasi mga ibang taong pilyo eh, negative ang attitude eh. May mga empleyado sabi, basta, kung ano pinapasweldo sa akin, yun lang ang tatrabahin ko. O siguro, a little less than that, para meron akong profit. Ganun sila mag-isip. Basta kung ano rin pinapasweldo sa kanila, yun lang ang tatrabahuin nila, o kaya mas mababa pa, para doon panalo sila. That's the way they think. Crazy! Now, ganun ang tinatawag ng mediocrity. Sinesweldohan sila ng ganito, itong ine-expect ng boss, itong usapan, ang ibibigay niya na ganyan. Anong pakiramdam ng boss o ng customer? Kapag ang diniliver mo, less than usapan. Anong mararamdaman nun? Ha? Disappointed. Now, kung ginawa mong ugali yan ang naging habit mo sa trabaho, laging less than expected, laging mediocre, ano ang maaring consequence nun sa empleyado? Sabi mo kasi, disappointed yung boss, di ba? Yung customer, anong bang klaseng servisyo yan? Walang kwenta, parang naisahan dito ah. Ganun ang pakiramdam eh, ng boss mo o ng customer. Ano sa palagay nyo ang kahihinatnan ng empleyado paglipas ng panahon? Pag ganyan ang ugali niya, what will happen to him? What do you think? Maaring matanggal. Maaring matanggal. Kung hindi ba matatanggal, okay, bago siya matanggal, ano maaring mangyari sa kanya? Ha? Una yung galit nasa kanya. Walang, evaluated na siya, walang kwentang empleyado. Salot. No? Salot. Ano sa palagay nyo ang mangyayari sa kanyang career? Bago matanggal. Ha? Masasabi niyong progresibo ang career niya? Masasabi niyong ang daming mga opportunity na dumami? Ha? Ano? Come on, magsalita kayo. Ha? Ano mangyayari sa empleyado na yon? Kung pipitsugin? Sigurado yan. Stagnant yan. Stagnant yan. You don't have to be a prophet to know that. Kapag pipitsugin ka, umiiwas ka sa magandang trabaho, stagnant ka. Malamang na malamang yan, ma-burnout ka kaagad.
Ang bilis-bilis mong sasawahan. Unang-una, hindi ka bibigyan ng break. Baka i-freezer ka. Baka floating-floating ka lang dyan. Pangalawa, ano ang mangyayari doon sa customer? Ha? Mawawala yung customer. Sasabihin ng mga customer, bahala kayo sa buhay nyo! Mga walang kwentong kumpanya kayo! See? Ang kawawa, huhusgahan yung kumpanya eh. Siya lang naman to eh. Siya lang naman to may problema eh. Pero ang hinuhusgahan ng customer, yung buong kumpanya. Ano mangyayari doon sa kumpanya? Yung mga sinasabi nyo, ultimate na yan, no? Magsasara na, no? Bago tayo dumating sa pagsasara. Ha? Bago muna magsara, ano mangyayari sa kumpanya? Babagsak. Yun din, pag nagsara din, mawawala ng customer yan, di ba? Mawawala ng revenue yan. Wala nang may papasweldo. Kaya ang pasweldo sa kanila, stagnant ang pasweldo. Hingi ng mataas na sweldo, eh, wala namang iba ibibigay sa kanila. Paano ikabibigyan? Eh, wala nang customer eh. Sa kukunin nyo, sa hangin. Oh? Ano mangyayari sa bansa kapag yung bansa na yan, ang kultura nila ay mga mediocre ang mga performance ng mga tao? Ano mangyayari sa bansang yon? Ha? Magiging? Bagsak na naman. Ang hilig nyo sa bagsak. Yan na yung ultimate, no? Bago dumating dyan, no? Magiging mahinang bansa, di ba? Hindi attractive for investment. Walang gustong mag-invest dito. Sabi kasi, doon! Ang mga tao ron, mga pipitsugin, mga tamad. So, walang mga trabaho. Pag walang investor dito, walang trabaho. Mag-aalis, yung mga graduate natin, mag-aalis, naghahanap ng trabaho sa labas sapagkat walang makitang trabaho sa bansa. Yan po ang mangyayari. So, how much time left do I have? 20 pa? Okay. Pakisabi sa iyong katabi, ano ang evaluation mo sa Filipino workers? At is there a need for excellence in the Philippines? Can you tell your seatmate yung sagot mo? Seconds. Time. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Anong sagot nyo? What is your evaluation of Filipino workers? Ha? Average. Okay. Meron din bang excellent? Meron din, di ba? Meron din. Meron bang below average? Meron din. Is there a need for excellence in the Philippines? Yes. Sa opisina nyo, meron? Kailangan? Yes. Kailangan din, ano? Sabi po ng ating bayani, pakibasa nga po, man's object by following towards progress and perfection. Ang perfection, yun ang dulo. Only God can be perfect. Pero sa kalsada, papuntang perfection, dadaan ka sa bayan na ang pangalan ay excellence. Gets nyo? So halimbawa, ang goal natin ay Pangasinan. Bago ka dumaan ng Pangasinan, dadaan ka muna ng Pampanga. Tama? Galing sa Manila. So bago ka makarating sa perfection, dadaan ka muna ng excellence. Ito po ang aking life verse. So, si Ma'am may life verse, si Sir Don may life verse. Ito naman yung life verse ko. Whatever you do, do it with what? With all your heart. Ang sabi po ba, do it with 50% of your heart? Yung ba sabi? Ang sabi ba, do it with 90% of your heart? Yung ba? Hindi? Ano sabi? All! Ano ibig na all? 100%. Whatever you do. Pag sabing whatever you do, kapag manager lang ang posisyon, yun ba? Kapag manager kayo, do it with all your heart. Yun ba sabi? Ang sabi ba, kapag owner ka ng company, work at it with all your heart. Yun ba sabi? Anong sabi? Anong posisyon? Whatever. Ibig sabihin, kahit na janitor, dapat excellent? Yes. Kahit na security guard, dapat excellent? Yes. Kahit na secretary?
Kahit anong position mo, sabi ng Bible, work at it with all your heart. Para kanino? Para sa Panginoon. Ang boss natin ay ang Panginoon. Hindi tayo people pleaser. Hindi tayo sa tao naglilingkod. Hindi tayo pakitang tao. We are doing it with all of our heart because we love God. We are driven by our love for the Lord. Lord, mahal na mahal kita. This is my service to you. Itong aking trabaho, ito yung pagsamba ko sa iyo. Does that make sense, mga kapatid? Ang pagsamba hindi lang sa simbahan. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa opisina at todo bigay ka at sabi mo, Lord, I'm doing this for you. You are glorifying God. The Lord is pleased. The Lord is saying, anak, you are worshiping me. You are glorifying me. Thank you, my son. Thank you, my daughter. The Lord is pleased with you when you are doing this. At merong incentive na binigay ang Panginoon. Sabi niya, there will be a reward. Alam niyo, when I was practicing extra mile noon sa UP, I wasn't doing it. Siguro, mapopromote ako. Hindi. Nagulat na lang ako. When suddenly, Dr. Gatchalian said, hey, Rex, I'm the new dean and, I'm looking for a young instructor. Rex, I kept thinking of you. I did not expect that. It is the Lord who planted it in the heart of Dr. Gatchalian. Nung inaapi nila ako doon, dahil sa hindi ako pareho ng ideology nila, at gusto ko na sanang lumaban, pero sabi ng asawa ko, Rex, wag, vengeance belongs to the Lord. And then suddenly, one evening, ay, Mr. Resurrection, pinadala po ako rito, meron po kayong interview sa Zuelik. Ha? I did not expect that. It came as a surprise. It was the Lord who planted it in the heart of my boss. We are Christians. We believe in the sovereignty of God. God is in full control. Kahit na minsan parang apik-api tayo. Kahit minsan parang, Lord, parang namang dehado kami. Kawawa naman kayo mga Kristiyano nito. Why do you allow us to be hurt like this by evil people? Even though sometimes parang napaka-unjust. The Lord is saying, anak, trust me. I am in control. Yeah. Sa Tagalog, sabi, ano man ang gawin mo, gawin nyo ng buong puso alang-alang sa Panginoon, hindi sa tao. At tatanggap kayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Kung pag-aaralan nyo po ang performance ng mga tao sa opisina, whether government or private sector, may makikita kayong normal curve. Ganyan, normal curve. Merong tambok sa gitna. Ang marami nasa gitna. No? So pwede natin hatiin ang mga empleyado sa tatlo. Merong marami, yung tambok, mga 80% yan, nasa gitna yan. Merong mga lampas sa tambok, 10%. Talagang outstanding, no? Yung malapit na sa 100%. At meron naman talagang grabe na, malala na. No? Talagang, ano na to, sakit na ito eh. No? Plague na ito, plague. Yan. So, bigyan natin ng label yan. Pwedeng kausapin mo yung seatmate mo at bigyan mo ng pangalan itong tatlong grupo ng tao. Okay? Yung top 10%, ano ang tatawag nyo? Yung tambok na nasa gitna, anong itatawag mo? At yung low 10% na walang kakwenta-kwenta, ano ang tawag nyo? Sige nga. Sige na, ano lang? 30 seconds lang. 30 seconds. Give a label. Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, anong tawag doon sa top 10%?
Top 10, yung top 10%, yung malapit sa 100% performance? Excellent! Kayo po, sir. Magaling! Excellent or magaling? Kayo anong tawag nyo doon sa top 10%? Ha? Bibo! Pwede rin, bibo. Anong tawag nyo sa gitna na tambok? Yung marami? Steady. Masipag. Magaling and then masipag. Kalma lang. Yun. Anong tawag nyo doon sa lowest 10%? Kamal. Kamote. Kamote. Kawawa naman ang kamote. Bakit naman? Okay. Kangkong ba? Pwede natin tawaging magaling, pwede na rin, at mga walang silbi. So ito, magaling, pwede na rin, yung dun sa dulo, mga walang silbi. Sa English, excellent, average or mediocre, at saka deadwood. Deadwood. So, meron ilang kawikaan dito. Ang unang kawikaan ko ay ito. Pakibasa nga. Yan. Agree? Ano man ang gawain. Kahit anong ginagawa mo. Sabi nga ng Bible, kahit na kumakain nga lang eh. Eating in, when you eat or drink, dapat nga with excellence pa rin eh. Oh. Pati yung upo nyo, dapat upong excellent. Ganon. Ano man ang gawain, dapat pagbutihin. Next. Pakibasa nga. Yan. Alam nyo tayo mga Kristiyano, ang inspirasyon natin ay ang katuwaan ng Panginoon. We serve Him. He is our Master. We came from Him. We were purchased with a price, the blood of Christ. Kaya para sa ating mga anak ng Diyos, walang mas mataas na inspirasyon kaysa katuwaan ng Panginoon. Yung matuwa ang Lord sa iyo, para sa atin, yun na ang greatest reward natin. Pakibasa po. Yan. Ang dahilan ng kalungkutan ng customer o kaya ng boss, ba't sila malungkot, ay sapagkat yung gawain kinukulang below expectation. Kaya malungkot. Ang dahilan naman ng kasiyahan ng isang boss o ng customer ay sapagkat nilampasan mo ang inaasahan nila. Okay? Yan po ang excellence. Isa pa. Pag sinayang ang kakayahan, sa Diyos ang pananagutan. Pag sinayang mo yung kakayahan mo, binigay ng Diyos sa iyo yan, regalo niyo sa iyo yan. At sinasayang mo, hindi mo ginagamit. Dahil tatamad-tamad ka. Alam mo, mananagot ka sa Panginoon. Malamang babawiin niya yan. Mabubulok ang karir mo. There will be no reward for you. Ikaw rin ang magdurusa. Ikaw rin ang mababurn out dyan. So hindi pwede sa atin. Tayo mga Kristiyano, dapat todo bigay tayo. We're doing it for the Lord. We can never achieve or succeed without first making excellence second nature. Dapat kalikasan na natin ang excellence. Tayo mga Kristiyano. Ang dami-daming verses sa Bible encouraging us to do this. Next. Sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Therefore, excellence is not just an act, it is a habit. Ang excellence ay naging kaugalian mo na. Hindi pwedeng isang beses ka na naging excellent. Uy, excellent ako. Tingnan nyo, may ginawa akong excellent. Therefore, I'm excellent. Wala, tsamba lang eh. Hindi ka pa pwedeng matatawag ni excellence kung isang beses mo lang nagawa. Ang totoong excellence, talagang ugali mo na siya. Dumadaloy na sa dugo mo ang excellence. Ang sabi naman ng Panginoon natin, if someone forces you to go 1 mile, go with him an extra mile. So, anong galing sa Panginoon natin yung teaching of extra mile? So, therefore, dahil teaching ng ating Panginoon yon, dapat yan ang signature ng lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Ano man ang trabaho nyo, makilala kayo sa inyong mga extra mile. Ang definition ko ng excellence ay ito. Una, is the habit of walking the extra mile. Ugali siya. Lagi kang merong extra mile. Another way of saying it, it's the habit of delivering bonus service. Pag sinabing bonus, naniningil? Ha? Naniningil ba ng bayad yan? Hindi. Bonus service nga eh. You are willing to do it. Happy ka. You are happy to deliver that kahit na walang extra bayad yan. It's the habit of working with all of your heart. It's the habit of going beyond expectations. So, paano tayo magkaroon ng excellence? Subukan natin yung PDCA. First, you plan what to do.
Planuhin mo ano ang dapat kong gawin sa opisina. I should come on time, I should be respectful, I should answer the phone politely, I should follow the policy, etc. You plan what to do. And then you just do it. Just do it. At the end of the day, you check what happened. Ano i-check mo? What went right? What went wrong? What do I need to do better? Yun ang i-check mo. Ano ang tamang nangyari sa araw na ito? Ano ang maling nangyari sa araw na ito? Ano ang dapat kong pagbutihin sa susunod? And then action mo, lahat ng mga tamang nangyari, do it again. Lahat ng mga maling nangyari, don't do it again. Lahat ng mga bagong dapat gawin, i-integrate mo sa bagong plan. So paikot-ikot lang po yan. Sa kakaikot-ikot nyo dito sa plan, do, check, action na ito, ano mangyayari sa quality of work nyo? Papulido ng papulido. Padisappear ng padisappear ang mga error. More and more na approximate mo na ang error-free. Nagiging defect-free na ang iyong performance sa kakaikot-ikot mo dito sa plan, do, check, action. Klaro po ba, mga kapatid? Are you still with me? Yes. Am I too fast? Or, di ba, low level lang naman, di ba? Madali namang intindihin. Okay. So, by the way, this is my eldest son, Pogi. I would like to leave with you 10 suggestions para sa excellence. Number 1, be an expert. Ano man ang trabaho mo, be an expert in what you're doing. So that if somebody is looking for an engineer in this company, they should be thinking of you and you alone. If somebody is looking for a marketing expert in your company, they should be thinking of you and you alone. You are the expert. Aspire to be an expert. Stop being amateur. Perfect your craft. Yan po ang goal nating mga Kristiyano. And then, cross out all your defects. Dapat galit ka sa defect. Galit ka sa error. Ang goal mo, maging pulidong empleyado. And then, commitment to promises. Huwag kang sisira sa salita mo. Pag nagbitiw ka ng salita sa boss mo, sa customer mo, you should move heaven and earth to deliver that. Kung na-realize mo, ay, naku, nagkamali ako. Bakit ko sinabi yun? Pero nag-commit na ako eh. I have to do this. Sorry ka na lang. Next time, mag-ingat ka. Pero kapag nagbitiw ka na ng salita, kalugin mo ang langit at lupa para ma-deliver mo yung promise mo. And then, extra mile service. Yan nga yung bonus service. Loyalty. Be loyal to your company. Don't ever speak evil against your boss or your company. Ang daming mga empleyado, mga walang utang na loob, parang mga ahas. In-employ sila, sinaswerdohan sila, kung ano-ano mga sinasabing paninira sa kumpanya nila. Anong klaseng mga tao yan? Mga walang ethics! Hindi dapat mabilang ang mga Kristiyano dyan. Sa Bible, very, very, very important sa Panginoon ang loyalty, ang faithfulness. So dapat kakitaan tayo ng ugaling faithful sa ating opisina. And then love your work. Mahalin mo ang trabaho mo. Regalo ng Diyos yan. Ang pinakakawawang tao, yung mga walang trabaho. Kung ikaw ay may trabaho ka, magpasalamat ka araw-araw. Thank you Lord, binigyan mo ako ng trabaho. Meron akong dignidad. Meron akong halaga sa buhay. Meron akong productivity. Nagagamit ko yung galing ko dahil may trabaho ako. Ang kawawa yung walang trabaho. Pag may trabaho ka, magpasalamat ka, may trabaho ka. Mahalin mo ang trabaho mo. And then, enthusiasm. Dapat po nang gigigil kayo sa trabaho nyo. Pag nawala ang gigil sa trabaho, magiging para kayong zombie. Monday na naman. See? Ikaw mismo matamla, ikaw mismo nahihirapan pumasok kapag wala kang enthusiasm. So dapat ipasok mo ang enthusiasm o gigil. Gigil sa trabaho. And then never be late. Kailangan po, kasama yan sa professionalism mo, kailangan po kayo ay on time. And then customer service oriented. Sino nagpapasweldo sa inyo? Kumpanya, di ba? Pero saan galing yun? Sa customer. Kaya ang kasabihan ko po dyan, customer ang bukal ng yaman, ang kumpanya ay daluyan lamang. No? Ang talaga nagpapasweldo, customer. Dumadaan lang sa kamay ng ating boss yun. And then lastly, executive image. Kailangan alagaan mo din ang iyong appearance. Dapat good grooming. Sabi nga ni Brother Don kanina, kailangan walang mga body odor. No? Dapat malinis ang mga Kristiyano. Okay? Ano ulit excellence? Is the habit of? Yan. Doing the extra mile or walking the extra mile. Ano yung PDCA? P means? Plan. D?
Do. C? Check. A? Perfect. So anong beneficyo natin? Anong pakinabang natin kapag ipupursue natin ang professional excellence? Una, you are going to perfect your craft. Magiging mahusay ka, expert ka sa ginagawa mo. Magiging consultant ka ng ibang tao. Kahit na magkakapantay lang ang posisyon nyo, ikaw ang tinatanong nila. Bakit? Sapagkat na-perfect mo ang craft. Pangalawa, you will become admirable, marketable, and promotable. Imposibleng manatiling stagnant ang karir mo. Recommendable ka. Pag nagkaroon ng opening, sigurado yan, isa ka sa i-consider. Pangatlo, meron kang kaligayahang hindi ma-express ng pananalita. Kaligayahan siya na nanggagaling sa puso mo. Bakit? Because you are doing things for the glory of God. Ginagamit mo yung galing na binigay ng Diyos sa'yo with all of your heart. Ikaw din ang masayang-masaya. Hindi mo maipaliwanag yon. It's the Holy Spirit who gives you this intrinsic joy. And then you are assured of a progressive career. There will always be a demand for you. Kapag excellent ka, saksakan ng tanga yung kumpanya, nahahayaan kang umalis. Ano sila? Suicidal? Kapag ikaw ay excellent, pipilitin na lang pigilan ka, ayaw nilang mawala ka. There will be a demand for you because you are always meeting a need. And then lastly, you are going to prepare for bigger opportunities. So to end, tandaan natin, in the race towards excellence, there is no finish line. Magandang gabi sa inyo natin.